Magpalit na kayo ng liderato dyan sa Senado. Ituloy nyo na yung pagtraidor kay Ping Lacson at kay Tuta Soto. Senate Majority nagkatraidora na. Panfilo Lacson hindi sinuportahan ang kanyang rekomendasyon diyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control ng 3 senador na kaalyado na anak ng kagawang tinabla si Ping Ping Ping. Senator J.B. Ejercito at si Mig Zubiri at si Win Gatchalian hindi po sumuporta sa rekomendasyon ni Panfilo Lacson dyan sa Senate Blue Ribbon Committee kasi meron na pong rekomendasyon sila na pangkakasuhan. Kaso nga lang ang problema, imbis ang mga buhaya sa Kongreso na doon nagsimula ang mga insertion na dapat ang pangkakasuhan itong mga kalyado ni Tambaloslos, wala. Ang kanilang kabaro ang ipinaing nila diyan sa apoy ng kamatayan, anak ng kamote. Parang yung sarili mong bahay, ito yung sinasabi ni Senator J.B. Ejercito yung sarili mong bahay, sinusunog mo Ikaw yung nagsunog. Mukhang magpapalit talaga ng liderato itong Senado dahil po dito kay Panfilo Ping Lacson at kay Tuta Soto na yung sariling pamamahay ay sila mismo ang nagwasak at nagpaya sa kanilang institusyon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po ninyo. Ito po mga kababayan nagkaroon na po ng rekomendasyon itong Senate Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin yan, pag nagkaroon ka ng rekomendasyon, tapos na ang inyong investigasyon at nakikita mo na ang totoong mastermind at ang katotohanan at ano yung mga panukala mo, panukalang batas na magagawa pagkatapos ng hearing. Kaso nga lang, ang bahay po nila, yung institusyon po nila mismo, ang tinamaan sa pinanggagawa ni Ping Lacson. Kaya magkakaroon talaga to ng traiduran. Ito, pakinggan po natin mga kabisdak, narito ang balitang iyan. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla, at former Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, Deped Yusek Trigiv Olivar, at Maynard Mu. Maging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Anong nangyari dyan? Panfilo Ping Ping Lacson! Ping Ping di Sarapin di Consolio di Armasin. Grabe, no? Yung senador, 3. Pang-apat na kasama na si Bong Revilla Pero yung kongresista, yung Mitch Cahayon, di natin kilala. Si Saldico. Pero si Martin Romualdez, anak ng kagwang wala. At yung mga iba pang mga kongresista, halatang mga buhaya, hindi po pinakakasuhan. Grabe, ganong kaping. Ilang malita kaya, no? Itong
na-deliver, no? Kay Ping at kay Tuta Suto, mantakin mo, mas lamang pa sa bilang ng mga senador na pinangkakasuhan niya. Putakin na, kabaro pa talaga niya. Grabe, ganun katindi ka, Ping. Kasi pag tiningnan mo, ho, yung insertion na sa kung saan ang gagaling na pinagkukunan ng korupsyon sa flood control, ay wala pong iba. Nanggagaling po dyan sa General Appropriation Committee ni Saldico. At ang mga kongresista po ang nakinabang dyan. Pag tiningnan mo talaga, ha? O, mantakay mo yan. Tapos, yung unprogrammed funds, karamihan dyan ang gagaling. Na ang may control talaga dyan, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico. Bakit napunta ngayon ang sisi sa Senado? Yan ang tanong natin. At kung maalala po ninyo, merong binuo si Martin Romualdez, bukod sa BICAM, merong committee na binuo si Martin, ang small committee. Nasabi nga ni Toby Chanko, dito pumapasok kami sa portal na to. Dito kami humihingi ng proyekto kay Martin Romualdez at Saldico. Kontrolado nila. So ngayon, hindi nila na yung pinapansin. Kasi hindi mo po pwede ang Senado pupunta sa portal ng Kongreso. So ngayon, sino po yung pinangakasuhan ni Ping Lacson? So ito yung script talaga ni Martin Romualdez. Na sabi nga ho ni Chis Escudero, wag po kayong magpadala sa script ni Martin Romualdez. Wala eh. Nagpadala si Ping, si Tuta Suto ng script. Kaya ang resulta, 4 na senador ang dinali kasama si kasama si Bong Revilla. Grabe, Joel Villanueva, oh. GIL, binibira kayo ngayon. Tingnan nyo. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, putang ina. Tapos si Chis Escudero, 3 ha. Ni minsan hindi natin narinig yung nang tudo, yung pangalan ni Chis Escudero, pati Joel Villanueva, at hinarap ni Joel Villanueva yung mga akusasyon sa kanya. Tapos ito si Panfilo Lacson, talagang diniin nila. So ito yung script. So yung 3 na yan, minority yan. Minority black. So yung mga yan may sugatan. Galit yan kay Tuta Soto at kay Ping Lacson. Yung 3 yan. So ito po yung nangyayari. So yun yung rekomendasyon, yung pinangkakasuhan na ang problema ngayon ni Ping Lacson, may pumapalag. Na traidor siya dito ng 3 niyang kaalyado. Sino? Win Gatchalian, si JV Ejercito, at saka si Mig Subere. Isa pong napakalaking sampal. Di ba si Mig Subere, yan ang majority leader. O, tingnan mo ha. Ito yung kumakalat ngayon sa social media. No? Social media na sulat na ipinadala ho kay Panfilo Lacson tungkol sa rekomendasyon nila na pangkakasuhan yung 3 senador. Si Escudero, Jinggoy, at si Joel Villanueva. Narito po yung kanilang pinagsamang statement. Oh. Okay. February 3 pa pala ho ito. Tama, kagahapon, kagabi pala nilabas. Senator Panfilo Lacson, yung letterhead, chairperson ng Committee Accountability of Public Affairs, Senate Blue Ribbon Committee, sa Senate, Dear Senate President Pro Tempore Lacson, yung sulat nila, no? We understand that there are still addition or amendments to the drafts committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects which was earlier presented to us. In this regard,
the undersigned would like to withdraw again our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared and to give us more time to study that final committee report. Thank you very much. Sincerely yours, Juan Miguel Migsubere, JB Ejercito, and Win Gatchalian. Tangina, no? Bulilyaso ka, ping-ping! So, wala na, no? Nag-withdraw na ng suporta itong tatlong senador kay Panfilo Ping Lacson. Sa kanyang rekomendasyon na pangkakasuhan yung tatlong senador. Isipin mo yan. Mukhang matatapos na po dito ang paghahari ni Tuta, Suto at Ping Lacson sa Senado. Malamang ha? Ilang boto ba ang kailangan? Kasi wala na, withdraw of support na po ito eh. Traidura na to. Siyempre hindi nila nagustuhan yung rekomendasyon ni Ping Lacson na tatlong senador, no? Incumbent senador ang kakasuhan. Pero yung mga kongresistang mga buhaya na nagpakasasa sa mga insertion, pinangalanan pa niya ni Ping Lacson ng mga kontratista, mga 60 plus. Bakit wala? Hindi nga dyan nasama sa investigasyon eh. Pero itong kapwa nila senador ay ginago nila. So sinunog nyo nga ang inyong sariling institusyon dito na dapat ang mapanagot talaga yung totoong mga magnanakaw. Kagaya ni Saldico, kagaya ni Martin Romualdez, kagaya ni Sandro Marcos. Sila po yan. Pero pinagtatakpan ni Ping Lacson. Ang lumalabas ngayon, mga senador pala. Ha? Ano ba, Ping? Mga senador pala. Ang mga magnanakaw ngayon sa flood control at ang inumin. Kung ako, senador, hindi ako papayag talaga sa rekomendasyon na ito. At hindi po ako pipirma. Kasi maliwanag ito nalilihis na ang totoong mastermind ho talaga ay nasa House of Crocodile Farm sa Batasan Complex. Si Tambaluslos na hanggang ngayon malaya pa rin ang animal. Putang ina, so ngayon mababawasan sila, no? Ilan ang present minority ngayon? Unahin na natin si Cayetano, Peter, si Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, Robin Padilla, Bungo, Senator Bato, Jaime Marcos, at Marcolita. So, siyam po sila yung minority. 13 po ang kailangan, no? 13. 13. 9, 10, 11, 12. Apat. So, ngayon yung 13 na yan, yung apat na yan, mapupuno ito. Mapupunuan ni Mig Subere, no? At ni JB Ejercito at Win Gatchalian. Puta, 12. 12 na yun, ha? O isa na lang. Kudita na. Kudita na sa Senado. O sino po yung natin dyan? Mukhang lalampas yung bilang. Lalampas yung bilang sa 13. Putang ina, impeach talaga si Bangag pag yung impeachment mapupunta sa Senado. 13. Si Pia Cayetano. Kapatid ni Alan. 13 na agad. At kahirap-hirap niyan, madagdagan pa ng dalawa. Yung dalawang Villar. Patay kayo dyan. Di 15. Ay! Goodbye!
Tuta Soto. Kasi ako sa akin, ang bilyar talaga, galit na rin po ngayon sa Marcos admin. Na alam natin si Tuta Soto, Ping Lacson, naka-align sa Marcos admin. Bakit po? Alam nyo ba, yung mga bilyar ay matagal na po tinatrabaho ng Marcos admin na mawasak yung kanilang negosyo. 'Di ba? Merong sa kuryente, may sa tubig, ginagago na ho ng Marcos admin ngayon ang mga bilyar. Na ito ngayon may bago na naman. Kaya sa tingin ko, itong dalawang bilyar, Duterte man talaga, lalo na si itong si Camille Villar, day Sara man yan. Talagang babaliktad talaga ang mga yan at papanig ho sa bagong majority ng Senado. O ito, pakinggan natin. O, ito yung bagong binanat nila kay Villar. O. Baseless charges. Ganito tawagin ni ultra-bilyonaryo Manny Villar ang reklamo ng Securities and Exchange Commission na market manipulation at insider trading laban sa Villar Land Holding Corporation. Handa mang makipagtulungan sa investigasyon at sagutin ang mga paratang na ninindigan ng dating Senate President na ni minsan hindi daw siya gumawa ng illegal para manlinlang ng customer o investor. Mataas din daw ang standard ng Villar Land pagdating sa corporate governance. Sa harap ng kontrobersya, down by a staggering $1.2 billion to $3.3 billion ang net worth ng mga Villar ayon sa real-time tracker ng Forbes nitong Lunes. Dahil dyan, bumaba sa 4th place ng billionaires list sa Pilipinas ang Villar Patriarch. 28.5% din ang ibinagsak ng stocks ng Villar Land. Ito, bumagsak yung stocks dahil sa kagagawan ng bangag admin. Tingnan ako Villar, mag-isip ako, siyempre. Hindi pwedeng ganito. Tangina, ginagago kami ng gobyernong ito. Pag na-impeach si Bangag ngayong araw dyan sa Kongreso, sasabihin ko sa'yo, impeach na yan, Bangag na yan. Sa Senado, makonvict na yan. O ngayon, dahil sa pag-withdraw ng suporta ng tatlong kalyado ni Ping Lacson sa kanyang rekomendasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, alam mo ba anong ginawa? Putang na, nabahag ang buntot ni Tuta Soto. Biglang nagbakod agad, hindi pwede. Nagahapon, pinagmalaki pa niya na yung minority daw, lilipat daw sa kanya. Dalawa daw, pero ito kayo ngayon. Inalisan po kayo ngayon ng inyong kaalyado at hindi sumuporta sa kagustuhan ninyo. O ito, biglang kambyo, ito, Soto says, draft report on flood control miss, not official, after 3 senators withdraw signatures. Not official. Not official baka mo, Lolo. Wala na. Labo-labo ng majority. Baka nga ngayon, mamaya, ay mapalitan na to sa pagka-Senate President si Tuta Soto at masipa si Ping Lacson. Kaya pang buhayin to eh. Kunyari, nagkaroon na ngayon ng rigudon at magkaroon na ng kudita sa Senado. Kasi ito, labo-labo na to. Nakikita ko, isipin mo, 3 senador, inalisan kayo dyan. Hindi kayo sinuportahan. Yung ilang hearing ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano susuportahan? Kagaya si JB Ejercito, susuporta pa si JB Ejercito dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na draft. Kung ang kanyang kapatid, yan ang rekomendasyon mo na pangkakasuhan, kagaguhan man yun. Tapos walang mga kongresista na kinakasuhan, talagang aatras ka dyan. Kagaya si Win Gatchalian, pati si Meg Zubiri, di ba kahit papano. Yung mga senador na yan, magkakilala yan, at alam yung mga galawan nila, 24 lang naman sila eh. Kung yung mga kongresista, nagkaamoyan yan ng utot nila, na 300 plus sila, paano pa kaya ito sa Senado? 24 lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Senado, madali lang talaga magpalit ng liderato. Kasi 24 lang. Kailangan mo lang ng Tracy na
solid. Para ikudita itong si Tito Soto, matik yan. Matatanggal talaga yan. Oh. Kasi dapat lang itong si Tuta Soto matanggal na sa pagka-Senate Blue Ribbon pagka-Senate President. Mas maganda talaga. Palitan nyo na. Maganda yan kung si Senador Marcolita magiging Senate President. No? Kasi abogado man. Pareho ako pabor dito kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Marcolita na magiging Senate President. Kasi sila po yung abogado talaga, legit, at alam nila ang batas. Hindi kagaya kay Tuta Soto, One Ball University, gawa-gawa, ang galing-galingan ng buwang, wala tayong mapapala dyan. Kundi sumusunod lang yan sa script ni Martin Romualdez. Tingnan mo ito, nagdebate sila ni Senador Marcolita, nagmukhang tanga dito si Tuta Soto eh. O, pakinggan natin yung debate nila ni Senador Marcolita. Ano pong pinag-didebatihan nila? Si Tuta Soto walang alam sa West Philippine Sea. Binira ho yan ni Senador Marcolita. Napahiya sa dyan. Naliktsura, nagmukha siyang tanga dyan eh. Pakinggan natin Yung ban China, meron silang coordinates, yung 9-dash line nila. Wala eh. Tayo nga, may baseline eh. May baseline, 10-dash line na. Oh, may coordinates ba? Wala eh. Tayo nga, may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano ang Survey kinin law. kanila eh. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Kapag yan po ay tiningnan ninyo at pinag-aralan po ninyo yan, yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Sana man lang yung West Philippine Sea, kapag ka lahat po ng kailangan ng United Nations, kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Correct. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1, yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya. Tama ka dyan, Attorney Marcolita. Nasampal ka, Tito Soto. Ayan, Tito Soto, ito talaga yung totoo. Hindi pwedeng dayain natin kahit tayo Pilipino. Totoo naman sinasabi ni Senador Marcolita eh. Wala kang sinumiti kasi. Sa United Nations, UNCLOS ba yun? Ito, maglagay tayo dito ng pangalan ng Pilipinas. Philippine Sea. West Philippine Sea. Wala eh. Yung China, nakalagay yan na West Philippine Sea. West Philippine Sea. South China Sea. Patay tayo dyan. Meron silang batayan. Tapos tayo, putak tayo ng putak. Wala tayong batayan. Sabihin mo atin yan. Paano magiging atin? Hindi nga tayo ino-honor ng United Nations. Wala tayo sa mapa. Kaya tama yung sinabi ni Marcolita, imbis dakdak ka ng dakdak dyan, Tarila, kung magawa ka ng caricature laban sa China, hindi dapat ginawa mo na yung ganitong sistema para may laban tayo. Ang maging basihan mo, yung pagkapanalo natin sa sinasabi ninyo, arbitrary award. Wala tayong ginawa, puro dakdak lang tayo, puro yabang eh. Kaya anong basihan? Ito yung punto ni Senador Marcolita. Tuloy sino? Nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Correct. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin
Samantalang yung saganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Tama. Ang maganda sana, yung talagang exact coordinates, makukuha natin. Pero paano po natin magagawa, Mr. President? Ino-occupy natin, for example, yung munisipyo ng Pag-asa. Labas yun sa ating exclusive economic zone. Paano natin guguhitan yun halimbawa? Labas sa ating exclusive economic zone, samantalang yung Pag-asa, nandun sa high seas. Hindi po pwede mangyayari, Mr. President, because that is violative of the UNCLOS. Hindi po tayo pwedeng tumahak sa sa high seas. At magliliprag po siya from the exclusive economic zone para enclose niya lamang, for example, yung Parola, yung Tito, yung sinabi nating apat kanina na bahagi na inoccupy ng ating bansa, ngunit labas po ng exclusive economic zone. Paano ngayon yon? Eh di kapag ka sinabi natin, we were awarded our exclusive economic zone, o umalis na po tayo doon sa mga features na inoccupy natin ngayon. Simple. Tama, no? Kasi nga, tingnan mo, exclusive economic zone. Yung Pag-asa pala, labas sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ay puta, magkabulili-asuhan tayo dyan. Kung yan ang susundin natin, so hindi kasama ang Pag-asa na sakop ng Pilipinas, patay ka dyan. So ano yung basihan nga natin? Parang dokumento ba na sa atin yan, yung mga lugar na yan. Ayan na tayo dyan. Ay di, panay tayo putak pala ng putak. Wala tayong parang lupa ba? Sasabihin mo na, akin to. Ako may-ari nito. Pag tinanong ka, may titulo ka ba? Wala. Paano masabi sa'yo? Yan yung point dyan. Gawa na natin, parang ang point dito ni Senador Marcolita, gawa na natin ng titulo. Gawa na natin ng titulong nakapangalan sa atin na atin yan. Eh wala nga, puro dakdak lang si Tariela. Oh. Simply because they are not enclosed by the West Philippine Sea na binabanggit natin. Kaya po ako nagsisimula diyan, Mr. President. Tama. Hindi po totoo na como sinabi ng arbitral award. Wala yung 9 dash line mo, China. Totoo naman yun eh. Because China was unable to prove by historic rights na talagang nasakop niya through the 9 dash line. Pero maliban doon, walang ginawa yung arbitral award eh. The arbitral tribunal did not adjudicate yung pamumosisyon nila sa mga features. Hindi naman niya sinabi, China, umalis ka na dyan sa mga inoccupy mong features. Meron ba siya sinabing gano'n? Wala po. Wala. No. And China continues to occupy those features. Meron din tayo. Meron din ang Vietnam. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Exactly. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Period. So anong ginagawa ni Tariela? Puro lang panggagago, no? Wala na to. Eh ang galing ni Senador Marcolita, no? Nagpakan po natin. Tama. Kasi hindi mo pwedeng angkinin yan kasi ang Vietnam nang aangkin din. Tapos ang China nang aangkin. Apat yata tayo dyan eh. Nag-aangkin, pareho. So sinabi ng arbitral award, sinabi ba na umalis kayo dyan, Vietnam. Umalis kayo dyan, China. Dahil ang magmamayari yan, ang Pilipinas. O ito po yung sukat. Ito yung patunay na sila ang may-ari. Hindi wala. Yung nagmistula kang tanga dyan, tuta, suto. Pati nga sino ba yun? Si Kiko Matsing. Burado din eh. Kaya ako para sa akin napaka-the best talaga na ang susunod na Senate President. Kung hindi man si Alan Peter Cayetano, siyempre si Senador Marcolita. Kasi pag sinabi mo rin naman seniority sa pagkamambabatas, si Senador Marcolita matagal na sa pagkakongresista. At the best abogado pa, nandun na yung seniority. O sabi na lang natin bago lang sa Senado. Pero sa pagkamambabatas, pareho lang din naman yan. Senior na si Senador Marcolita.
na maganda pong magiging Senate President ito. Dahil pag na-impeach si Bangag, kung sakali, no, diyan sa Kongreso, patay. Paniguradong impeach din, makonvict din si Bangag diyan sa Senado. Pag mabago na yung Senate President. So makaganti ka na, ano, Chis Escudero, Joel Villanueva, Bong Revilla, o makaganti na kayo. Jingo Estrada, o makaganti na kayo. Kasi masipa man si Bangag, no, convicted na. Iyak. So ngayon, sinong presidente? Inday Sara. So wala nang markademonyo, mga ngiwi na mga pinuno ng bansa, mawawalis na. Tapos magdeklara ka day ng Tukhang 2.0, doblehin mo day, walisin mo lahat yung mga yan. Lahat ng mga dilawan, walisin! Itapon sa bundok ng tralala. Tapos after termino mo day, si Basti, gawin na rin natin presidente. Until kingdom come, thy will be done. At maganda ang takbo ng pamumuhay ng maraming Pilipino. At saka hindi lang din naman, sa impeachment kay Bangag ang ating pinag-iisipan na kailangan mag-change ng liderato sa Senado. Yung tungkol din kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag si Inday Sara, impeachment talaga yan nila dyan sa Kongreso, doon naman sa Senado, mahihirapan sila. Pag si Senador Marcolita magiging Senate President. Diba ho? Kaya wala na silang panama. Kaya ito dapat ang ipopos ng minority. Samantalahin na nila itong tatlong bumalikwas plus Pia Cayetano plus 2 bilyar na dismayado na rin ang pamilyang Bilyar sa gobyernong Marcos. Ito na ho, yung Sose, Subire, JBR Sito, Win Gatchalian, iniwan ng husto si Tuta Soto at Ping Lacson. Putang ina, nakakaya. Na traidor harap-harapan na ang magsaklap nito kasi nakapirma na, no? Nakapirma na, pagpirma, nabasa siguro yung rekomendasyon, withdraw. Yung iba, mag-withdraw na rin kayo para tuluyan ng mapaya itong si Panfilo Lacson at saka Tuta Soto. Pinag-usapan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Hirap na hirap po, Hirap na hirap po itong kalaban ng mga Duterte kung paano po patumbahin. Paano po wasakin ang pagiging popular ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, ito seryoso talaga sila. Yung bagong unit team. Binubuo nilang unit team. Pag sinasabi mong bagong unit team, ang mga kulay po na sama-sama dyan ay yung mga loyalista, dilawan, pinklawan at mga komunista. Ang purpose nila dyan, patumbahin ang mga Duterte. Hirap na hirap sila eh. Tingnan mo si Inday Sara sa bagong survey, mataas ang rating pa rin. Pakinggan natin ang balita natin, mga kabisdak. Ito, pakinggan natin. Ito daw, totoo talaga. Unitae. Unit team. Bago. Camille, posible nga ba ang bagong unit team? Jiggy, para kay Senator Risa Hontiveros, maaga pa para sabihing magkakaroon ng alyansa ang oposisyon at administrasyon para sa 2028 elections. Wala para kumakausap sa oposisyon mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung umabot man daw sa ganitong punto, ay kailangan itong pag-usapan at pag-isipan mabuti ng oposisyon, lalo't magkakaiba sila ng nakaraan. Narito ang pahayag ni Senator Hontiveros. We need the President's camp in order to slay the Vice President's candidacy in 2028. In order to slay, putangin na yung word na yan, galawang sindikato at mga mamamatay tao. Alam mo kung tayo ang gagamit ng salita na yan or in order to slay, gurgurin mo yan yung word na yan. Siguro, sinasampahan ka na ng kaso dyan, no? Antindi, in order to slay. Di ba, krimen na po yan? Harap-harapan sinabi mo sa media, Hontivirus, Our Lady of Insertion, anak ng kaguwang It would require, if that possibility arose and approached us, it would require a lot of thinking and talking among us first.
Jiggy, na unang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na magsanib puwersa itong mga kakampiks o ito yung mga supporter ni dating Vice President Leni Robredo at yung mga pro-Marcos. Bukas naniniwala si Trillanes na ito lang ang paraan para nga matalo si VP Sara kung tatakbo siya bilang Pangulo. Bukas din daw ang iba nilang kaalyado na makasama ang administrasyon. Sa ngayon, wala pang bagong komento ang palasyo tungkol dito. Jiggy? At Camille, dati nabanggit ni Senator Ontiveros na open siya tumakbo sa pagka-presidente. Nagbago bang kanyang posisyon? Jiggy, tatakbo raw si Senator Risa Hontiveros Putang ina. kung siya ang pipiliin ng oposisyon na maging standard bearer. Sinabi yan muli ni Hontiveros sa Foreign Correspondents Association of the Philippines Forum. Kailangan daw magdesisyon ng oposisyon kung sino ang kanilang magiging pambato. Kumpiyansa rin ng senadora na kayang talunin ng oposisyon, si VP Sara. Kailangan lang daw magkaisa ang oposisyon at iba pang civil society groups sa iisang layunin. Sa ngayon, nasa proseso pa rin daw ang oposisyon sa paghahanap ng standard bearer sa 2028 presidential elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Hontiveros. There are civil society groups really picking up the advocacy and pushing strongly. Huwag na natin yan pakinggan, walang kwenta yan. Sinong ninyo? Pambato? Hontiveros? Putang na. Bigyan nyo naman kami ng magandang laban. Nagsanib pwersa na kayo, tapos si Hontiveros pa ang inyong panlaban? Oh, grabe naman kayo. Anong feeling ninyo si Inday Sara? Ay mahina? Ang lakas ni Inday. Tapos ang ilaban ninyo mahina, pinakatamad na senador. Alam mo si Hontiveros palang pinakatamad na senador. Sa yung walang pinakaunting nagawa ng mga panukalang batas, si Hontiveros. Tapos may lakas ng loob na tatakbong presidente. Lola nyo! Hanap kayo ng panlaban sa pagka-presidente. Yung medyo may match, no? Siguro, Leni Robredo. Yan, pwede match-match yan. No? Kay Inday Sara. Pero panalo pa rin si Inday Sara dyan. Kahit magsanib pwersa. Kaya nga pinagmumura ho ng isang DDS vlogger itong si Hontiveros. Sabi nga, kinantsaban, putangin wala na mag-iba yan. Ang ganap naman kayo ng maayos. Ito, pakinggan natin itong vlogger na ito. At yan, meron na silang napiling ibabangga nila sa kay VP Sara Duterte sa 2028 election. Nanay, walang iba kung hindi si Risa na pinakabobot gunggong. Biruin mo, ang ilalaban ninyo sa 2028 election para sa kay VP Sara na magiging presidente ay protektor ng mga adik. Unang-una sa lahat, ay ginawa niyang santo yung adik. Pangalawa, ginawang bayani yung mga rapist. Kung hindi ka ba naman gunggong, senator ka pa naman ng malayang Republika ng Pilipinas, ngunit ang pinaggagawa mo ay katarantaduhan at kabubuhan. Tapos, mayroon ka pang gustong tumakbong presidente sa 2028. Una naming ipinagpapaalam sa'yo na hindi ka namin iboboto kahit tumakbo ka pang presidente o senator ulit sa 2028 election dahil ayaw namin na magkaroon kami ng leader na gunggong na bobo na walang inisip kung hindi gawing bayani ang mga adik at pusher at yan ang pinakamalaking protektor ng mga adik sa ating bansa ay si Risa. Kita nyo naman kung paano niya igalang at respetuhin at mahalin ang mga rapist at adik. Ginawan pa ng museum, ginawang pangsanto ang ilan sa mga adik at mga rapist. Ganyan ba ang gusto ninyong maging presidente mga kabataan na walang laman ng utak kung hindi pagiging bobo at pagiging tanga? Ngayon, lumalabas sa kanyang buwanga mismo, hindi ka pa nga presidente, fake news ka na eh. Sinabi mo naman sa iyong interview sa radio na sinabi ni VP Sara na talunin nyo lang siya sa 2028 election. Para sa iyong kalaman, si Alan Cayetano ang nagsabi noon na talunin nyo na lang si VP Sara sa 2028 election, hindi si VP Sara. Hindi ka pa nga nananalo, hindi ka pa nakapag-file ng candidacy sa 2028 election, ay sinungaling ka na, fake news ka na. Kaya pinag-uuna namin ipalam sa'yo na hindi ka namin iboboto sa 2028 election dahil wala kang alam kung hindi ka bubuhan. Si Alan Peter Cayetano nga, tama ka dyan, Tol. No? Si Senator Alan Peter Cayetano talaga yung nagsabi na kung gusto nyong talo si Inday Sara, no? Masira, talunin nyo na lang sa 2028 presidential election. Hindi naman sinabi ni Inday Sara yan. Kasi nga, mataas na mataas yung survey ni Inday Sara. Kaya hirap na hirap sila. Isipin mo yung demolition job
nila kay Inday hanggang ngayon. Simula 2022, 2023, 2024, 2025, no, 2026 na ngayon. Puro Inday Sara pa rin. Pero the point is, tumalab ba? May nangyari ba sa kanilang paninira? Kahit ngayon na sinampa nila ng impeachment last year, hindi pa rin umubra. Dahil sa Senado, may numero tayo. At yung Korte Suprema, pumanig sa katotohanan. Yan ang malinawanag dyan. Kaya ito sa akin, isang napaka-crucial ang liderato ngayon sa Senado. Dahil nga itong dalawang impeachment na tinatalakay ngayon, no? Hanggang ngayon dyan sa Kongreso, na magbubutuhan na nga ho sila kung ma-impeach ba si BBM or hindi. Tingnan mo pag magpalit po ng Senate leadership, dalawa po ang makukonsidera na tatamaan dito. Yung dalawang leader. Pag umakyat po yung impeachment ni BBM at Inday Sara sa Senado, pupunta sa impeachment court at bago po yung Senate President, isa dito may ma-impeach. At paninigurado ako si Bongbong Marcos ang ma-impeach. Dahil sa galit ng taong bayan sa kanya. Makukonvict yan si Bongbong Marcos. Si Inday Sara ang magiging presidente. At yung Senate President, magiging vice-presidente. Kung si Cayetano ang Senate President, si Cayetano maging vice-presidente. Kung si Marcolita ang Senate President, si Marcolita ang magiging vice-presidente. Ang ganda ng mangyayari. Kaya, magpalit na kayo ng liderato dyan sa Senado. Ituloy nyo na yung pagtraidor kay Ping Lacson at kay Tuta Soto. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
vlog mo may pag-asa.